Hi guys! Welcome back sa ating channel, Work at Home by Vin. And in this video, pag-uusapan natin kung paano mag-manage ng Gmail inbox easily and effectively. So in this video, I'm going to teach you how to handle or how to manage your Gmail inboxes easily and effectively for your clients. So by the way, my name is Mark Sanchez and I am the media buyer here in Vain, Philippines. So guys, in this video, ituturo ko sa inyo kung paano mag-manage ng tamang Gmail inboxes ng inyong clients. So in this video, ipapakita ko kung paano ako nag-filter, kung paano ko sinosort out yung mga email ng client ko. So in this way, mas mapapadali yung trabaho natin as a virtual assistant. Isa sa mga skill na pwede nating matutunan or pwede nating i-apply as a virtual assistant is yung pagmamanage ng tama ng mga email or yung tinatawag nilang email management. So in this way, pwede tayong bayaran ni client sa pag-aayos ng email natin sa kanila. So isa yon sa mga skills na pwede natin idagdag as a virtual assistant. With that guys, pwede na tayo mag-proceed sa ating Gmail. Punta lang kayo sa inyong Google Chrome and then ilagin nyo yung inyong Gmail account. Once na makapag-login na kayo, ganito yung makikita nyo. So, meron tayo email. So, guys, please take note na this is my dummy account lang. This is for tutorial purposes only. So, hindi ko siya ginagamit sa aking client kasi confidential yung nilalaman ng mga email. And ito ay ginagamit ko lang para sa mga tutorial purposes. So, guys, makikita nyo dito, ginamit ko yung power of labeling. Yes, guys, totoo po yun. Yun ang ginagamit ko paraan para mas mapadali yung pagmamanage ko ng email ng clients ko. Kung virtual assistant ka na, guys, expect nyo na 50 to 100 emails per day yan kapag humahawak na kayo ng client. So, para mas mapadali yung inyong pagmamanage ng email nila, use the power of labeling. So, makikita nyo dito, guys, meron akong awaiting response, follow up, to read, and completed. So, first, awaiting response, kailangan replyan ng client. So, ilalagay ko siya dito. So, kailangan, so within that day, replyan. So, awaiting response. So, follow-up. So, ibig sabihin, pa-follow up lang natin kung meron na bang update doon sa task na yon or sa kung ano man yung pwedeng nilalaman ng email na yon. Tapos, urgent to read. So, kapag ka-urgent, nilalagay natin is to read. So, completed, ibig sabihin, tapos na yung ating task na yon. So, makikita nyo guys dito, for example lang naman to, si Food Panda ay natapos ko na. So, completed ko na siya. Si Call Financial ay kailangan kong basahin. So, dapat ilagay nyo dito siya, i-label nyo siya ay to read. Then, itong Binance, and then Binance is awaiting response. And then, once na magawa mo na ng tama ito, mas mapapadali yung mas mapapabilis yung time ni client dito sa email, sa email niya. So, syempre busy yan. Busy yan magbakasyon, busy yan pakipag-meeting sa iba't ibang clients. So, with that, mahi-help natin sila mas mapabilis yung oras or yung mapabilis yung trabaho nila. Hindi na nila titingnan yung email nila ng 1-2 oras, no? Dahil nga, meron na tayong labeling na tama. Okay? So, tuturo ko kung paano gumawa ng isang label na ganito. Ngayon guys, ipapakita ko na sa inyo kung paano ginagawa yung label na yon. So, first, punta lang po kayo sa inyong Google Chrome and punta kayo sa Gmail. And then ito yung makikita nyo. And then makikita nyo itong wheel icon na to. Click nyo lang siya. And then once na napindot nyo na siya, punta kayo dito sa Customize. So, actually, maraming ways para makagawa ka ng label, but ito yung pinakamadali and ginagamit ng isang virtual assistant. So, dito, makikita nyo labels. So, punta lang kayo dito sa labels, and then labels, and then create new label. So, as you can see here, meron na akong mga label na nagawa dito, kaya hindi na ako makakapag-create ng same name nila. So, ipapakita ko sa inyo. For example, etong awaiting response. Pindutin nyo lang yung create new label,
and then ilagay nyo yung preferred name nyo. So, kayo pa rin yung masusunod kasi sa inyo naman yung label na to. So, kung ano man yung gusto nyo label, ang preferred nyo na name, oh, yun. So, ako, create. But tulad nga ng sabi ko kanina, yung napili kong label name, hindi na pwede kasi nga, meron na siyang nakalagay dito na awaiting response. So, create ka lang, and then meron ka ng label. Then after nun, gagawa tayo ng multiple inboxes. So, kapag meron ka ng label, kailangan mo rin ng multiple inboxes. So, think of it like this, meron kang phone, yung inbox, tapos dun pumapasok lahat ng email or messages mo. Pero dito, marami kang inbox, multiple inboxes. So, kumbaga, marami kang drawer, marami kang file na mailalagay sa iba't ibang drawer. So, organized, di ba? So, paggawa ng multiple inboxes, inbox, and then, section 1, search query, ito, ilagay nyo lang dito kung ano yung label na ginawa nyo. So, for example, ang ginawa nyo label is test, ilagay nyo lang dito is test. So, ganun lang gumawa ng multiple inboxes. Then, so on and so forth na yan. Hanggang makarating ka sa inyong last label. So, guys, tulad nga ng sabi ko, nasa sa inyo pa din yon kung ano yung label na ilalagay nyo, kung ano yung name na ilalagay nyo. No? So, then, save changes lang. So, after that, makikita nyo na dito yung inyong inboxes. So, ganun lang kadali ang paggawa ng labeling and ng multiple inboxes. So, refresh lang natin para maipakita ko sa inyo talaga na organized talaga yung ating Gmail. So, yan. Nakikita nyo dito, waiting response. Dito, dalawa yung ating waiting response. Follow up, tatlo. To read, tatlo din. And then yung completed. So, dito, sa way na to, sa paraan na to, mas mapapabilis natin yung trabaho. Mas mapapabilis natin yung oras na i-google natin dito. For client naman natin, syempre, mas mapapabilis yung pagtingin niya. Titingnan niya lang dito to read. Okay, kailangan basahin. Or awaiting response. So, alam niya na agad yung pupuntahan niya. So, mas maikli na lang yung time na kakainin. So, guys, ganun lang gumawa and ganun lang mag-manage ng Gmail inbox ng ating future clients. So we're done, guys. That's how you manage your Gmail inboxes easily and effectively. So ganun lang kadali and ganun lang kasimple gumawa and mag-manage ng label sa ating Gmail. So with that, as a virtual assistant, makakatulong tayo sa ating client sa pagmamanage ng email niya. Mas mapapabilis yung trabaho niya. And sabi ko nga sa inyo, kapag meron na kayong client, 100 email per day yung kanilang kailangan basahin. But since meron siyang virtual assistant, which is tayo yon, mas mapapabilis yung trabaho nila. Tayo na yung gagawa nito para sa kanya. So, kailangan lang niyang tingnan yung important emails. So, with that, compensate niya tayo. Babayaran na niya tayo. So, yun naman yung goal ng virtual assistant, di ba? Makatulong tayo sa ating client, in returns, magiging compensated tayo sa ginagawa natin. So, yun lang. And para mas matutunan pa ninyo yung mga tutorial namin as a virtual assistant, subscribe lang kayo sa aming channel, Work at Home by Vame. And like nyo na rin yung page namin, Vame Philippines. So, meron din kaming TikTok, Vame Philippines din. I-like nyo lang siya and then share. And then subscribe na rin kayo dito sa aming channel para mas marami pa kayong matutunan. Bye, guys!